tayo po ay yumuko at tikit po ang ating mga mata to focus our mind and hearts to Jesus, O Lord. Hallelujah, Jesus, we worship you. Panginoon, muli po kami lumalapit sa inyo at nagpapasalamat na may mapagkumbabang puso. Tunay, Ama, na nandito na naman po kami sa isang Sunday service na kami ay magkakasama-sama sa pamamagitan ng Zoom at mapakinggan, Panginoon, ang mensahe mo ngayong araw na to. At tunay na ang iyong banal na espiritu ang siyang kumilos, Panginoon, sa bawat puso, bawat isipan at bawat buhay. At patuloy, Lord, na we invite your Holy Spirit na mangusap ka sa bawat isa. Ano man ang mensahe mo ay na aming mapapakinggan ay aming isa pamuhay, O Lord. Tunay, Ama, na ikaw ang siyang maghari, ikaw ang siyang manguna kung sino man po ang magtuturo, ang magbibigay ng mensahe sa araw na to. Tunay, Lord, na kami mga nakikinig ay hindi lang namin mapakinggan, kundi, Panginoon, isa pamuhay, ibahagi namin, i-share namin ito sa aming mga makakausap, Panginoon, na ang iyong kabutihan at kabaitan sa amin ay maramdaman din nila, Panginoon, kung paano mo pinaparamdam sa amin. Ganyan din, Ama, maraming salamat sa pag-ibig at pagmamahal mo. At tunay, Ama, na ikaw ang siyang maluwalhati, malugot, mapapurihan, at maitaas ang iyong pangalan. At tunay, Lord, na ang aming puso ay pagkaninisin mo na maging karapat-dapat sa iyo at ang aming mga puso ay punong-puno ng kagalakan at pag-ibig at ikaw ang maging center, Lord, ng aming Sunday service sa araw na to. Maraming salamat po, Panginoon. At tunay, Ama, na ikaw ang siyang maluluwalhati at ikaw ang kikilos sa bawat puso, bawat buhay. Ang lahat ng nakikinig sa iyo na kami, Panginoon, ay tinawag at pinili mo ng mga anak mo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, sis. Maraming salamat. Natawagan ko na po si Pastor Bart na siya pong mag-start na ng kanya pong pagtuturo. Pastor Bart, okay. Okay, So, so 10 po tayo. Okay Palagay ko naman. madadagdagan tayo pang konti. Kasi meron na sila kasing ongoing Sunday service din sa church. So, siguro nakaka-attend na rin sila Bale, doon. mapapanood naman nila to sa YouTube. 9 lang tayo. So, start na po natin. So, isesend ko sa inyo yung outline. Sa Gauss, abangan nyo. Gaussy. Okay. Ayan na po, sinend ko na sa inyo. Sa pag-aaralan natin, simple lang. Simple lang, pero marami tayong matututunan. Ano? Tungkol po doon sa sinabi ni Jesus na ito kabisado nyo yung verse, pero palalawakin natin. Okay, ang pamagat po natin, seek ye first. Di ba may kanta yan? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Kinakanta po ng mga Katoliko yan eh. Okay, so kaya kabisado ko kasi ako rin, paborito kong kanta yun. Religyoso po kasi ako. Okay? So, sabi ni Jesus, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Saan mo bang version? Matthew 6:33. Okay, Matthew 6:33. So, tandaan po ninyo, napaka-common na verse, pero pag-aaralan natin word for word, kung ano pong ibig sabihin nito. Ano? Welcome po, Sister Babes. Sister Babes. Sister Flor. Good evening po. Okay. So, ang pamagat po natin is seek ye first. Okay. So, Matthew 6:33, papakita po sa atin ni Jonathan sa Tagalog para maunawaan ninyo. Sabi po dito ng Panginoong Hesus. So, ang nagsabi po rito si Jesus. Ano? So, pag naniniwala po kayo kay Jesus, maniwala po kayo sa kanyang mga sinasabi. Jonathan, sobra naklaki na. Okay. Sabi po dito ni Jesus, Matthew 6:33,
nung sabihin po ni Jesus ito rin yung panahon na tinuturuan niyang manalangin yung mga Kristiyano. Kanyang mga alagad, okay? Ngunit higit sa lahat, sabi niya, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Okay, so ito po Una, start po natin. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Sa English po, seek ye first. Okay. Sa ibang translation po, pag tinagalog maigi yung seek ye first, kailangan hanapin nyo muna agad. Okay, hanapin nyo muna agad or hanapin nyo munang una. Ganun. Seek ye first. Sa Tagalog po kasi, bigyang halaga. Pero maganda rin tong Tagalog na bigyang halaga. Kasi mamaya yung mga puntos natin, gaano ba kahalaga sa ating mga Kristiyano ang kaharian ng Diyos. Okay. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo. Dalawa po ito. Una, ang kaharian ng Diyos. Pangalawa, ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Sa English po, seek ye first His kingdom. Sabi niya, His kingdom, number 1, His kingdom. Number 2, His righteousness. Sabi niya. And all these things, yung pong all these things rito, yung spiritual life. Okay, yung spiritual life po kasi yung pagiging makadiyos. Kung paano po natin makikilala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-worship sa Kanya, marunong tayong mag-worship, lumapit, marunong tayong manalangin, marunong tayong sumamba, marunong tayong magpasalamat sa Kanya. Yun po lahat, sabi ng Panginoon, higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon, hindi lang po spiritual na buhay ang kailangan natin. Meron din po tayong physical na buhay. Yan, nabubuhay tayo ng ating katawan. Ibig po sabihin yung physical, kailangan po yan ng kagalingan. Yung pong lahat ng bagay dito, kasama yung kagalingan ng katawan, yung long life, yung hindi tayo masyadong magkakasakit. Kasi po, pinrovide na ng Panginoon yung kaganapan sa cross na sinabi niya, by His wounds we are healed, by stripes we are healed. Yeah, oo. Tayo po ay may kagalingan galing sa Panginoon. Lalo na pag nabasa niyo po yung Mark 16:16, ng lahat ng sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng ganitong tanda ng kababalaghan. Sino mang ipatong ang kanilang kamay sa pamamagitan ng aking pangalan, gagaling. Gagaling sila sa pangalan ni Jesus. Yung po yung tinatawag na physical life. Physical life. So, yung po yung spiritual life, yun po yung spiritual nating buhay ngayon. Pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos. Tapos, pagkatapos ng buhay dito sa lupa, meron pa tayong totoong buhay sa langit, sa bago langit at bago lupa. Kasi po, kung tutuusin, ma-realize natin sana, hindi lang naman po tayo dito mabubuhay sa lupa. Ang masakit po kasi, after ng buhay dito, dalawa po ang destination natin. Either impyerno o langit. Pero yung pong spiritual life natin ngayon, sinusugurado natin na pupunta tayo ng langit. Kasi po sabi ni Jesus Christ sa Matthew 7:21-22, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, sabi niya. So, maniwala po kayo sa hindi. Ang Diyos po hindi basta-basta nakakapasok sa langit. Ang langit po, meron tayong tinatawag ditong spiritual life. Habang nabubuhay tayo dito sa lupa, kailangan masigurado natin tayo ba talaga pupunta sa langit.
Kasi po napakahirap na akala natin lahat ng tao agad-agad pupunta doon. Eh paano naman po yung sinasabi ng Panginoong Hesus, di ba? Hindi lahat. Okay, makipot ang daan, sabi ko niya. So dapat po maunawaan natin yung lahat ng bagay na ito mapapasa atin dito pa lang sa lupa. Pero meron pong tinatawag na seek ye first. Okay? Yung pong seek ye first, parang ganito yun eh. Gusto nyo ba ng blessing? Amen. Amen. Gusto nyo ba ng pagpapala? Okay. Ito po ang pagpapala. No? 5 po ang pagpapalain ng Diyos sa atin. Sa Matthew 10:10, sabi po niya, the thief only come to kill, to destroy, and to steal. But Jesus came here that He might give us life, full and abundant life. So pong abundant life, yung buhay na ganap at kasiyasiya, dito po sa lupa yun. Okay? So ganito po yan. Kailangan ba nating spiritual life? Pagpapalain tayo sa spiritual na buhay? Ito po, kasama na to sa pagpapalang spiritual, yung pinag-aaralan natin sa salita ng Diyos. Pangalawa, physical. Kung mayroon tayong sakit, kaya tayo pagalingin ng Panginoon. Material. Alam niyo po ba yung material? Yan yung mga kailangan natin sa pamumuhay nating material, lalo na po ngayon, pandemic. Kailangan din natin ng material. Financial. Okay, material. Financial, yung pong magpo-provide ng ating pangailangan ngayon. Ano? Financial. Ano pa po yung isa? 5 ho yun. Spiritual, physical, material, financial. 5 po yung emotional. Ano? Emotional blessing. Gusto niyo po ba yung 5 yon na ma-bless ng Panginoon? Mag-wave nga po yung may gustong pagpalain ng Panginoon. Sa 5, emotional, financial, material, physical, spiritual. Okay, so yung po 5 yon, sabi ng Panginoon, seek ye first His kingdom and righteousness. So, bago po mapasa atin yung blessing, kailangan isik muna natin. Bigyang halaga. Okay? Bigyang halaga ang kaharian ng Diyos. Pangalawa, bigyang halaga yung pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Sabi sa Tagalog. Ulitin po natin. Jonathan, pakita mo muli para makita natin. So, ang condition po ganito. Bago po tayo pagpalain ng Diyos doon sa 5 bagay na yon, higit sa lahat, bigyang halaga muna natin ang kaharian ng Diyos. So ito po yung para bang ganito eh. Gusto niyo ba ng blessing? Bigyan niyo muna ng halaga yung kaharian ng Diyos. At pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Para po ganito, kung hindi niyo bibigyang halaga, wala akong may bibigay sa inyo, sabi ng Panginoon. Okay, umpisa na ho natin. So, ang ating pong outline, makikita ninyo, ang ano po natin, pag-aralan natin yung kaharian niya. So, bigyan ng halaga ang kanyang kaharian. Okay. Ano po ba yung ibig sabihin ng Panginoon? Alam niyo po ba sa Bible, si Jesus, nagsalita siya ng 7 short parable about the kingdom? Yung pong 7 short parables about the kingdom of God. Okay? Short parable. Ibig sabihin, meron siyang parabola na binigay, 7 yun. Okay? Pag-aralan natin yung 6, conclusion na yung pang 7. Okay? Basahin natin yung how important the kingdom of God to you. Okay? Tayo po ngayon tinatanong ng Panginoon. Gaano ba ka-importante ang pag-ahari ng Diyos sa atin? O, paano ba natin binibigyan ng opportunity? Paano ba natin binibigyan ng halaga? Paano ba natin binibigyan ng maraming panahon yung kaharian ng Diyos? Katulad po nito, nag-attend kayo ngayon, nag-attend kayo kaninang maaga, nag-attend pa rin kayo ngayon. Ibig po sabihin, mas mahalaga sa inyo ang kaharian ng Diyos? Sino po rito nagpapahalaga ng masyado sa pag-ahari ng Diyos? Taas ang kamay. Taas po ang kamay, mag-wave. So wala kayong escape pagpapalain kayo ng Panginoon. Yun ang sabi niya, di ba? Amen. Seek ye first His kingdom. O ngayon, yung pong 7 parable na ito, short parable lang
Gaano ho nyo ba kaimportanteng pahalagahan ang kaharian ng Diyos? Ito po nagsabi si Jesus. Number 1, like a treasure. Okay. Yung number 1 short parable ni Jesus, 7 po ito. 6 ang pag-aaralan natin, yung pang-7 nasa kauli-ulihan, yung 7, matindi ho yun. Kaya hinuli ko na, conclusion na siya. Okay. Matthew 13:44. Jonathan. Okay, para pahalagahan po natin ang paghahari ng Diyos. Magmula nung mapakinggan nyo yung salita ng Diyos, ito po ang sabi ni Jesus. Ang kaharian ng langit. Okay, so sasaliksikan nyo ang kaharian ng Diyos, ha? Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamaning nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ng bukid na yon. Ito po ang nangyari. Meron pong isang tao, siguro naglalakad siya o kaya meron siyang metal detector. Papunta sa isang bukid. Tapos may tumunog yung kanyang kanyang metal detector, na hinukay niya, hinukay niya. Pagkahukay niya, nakita niya merong hidden treasure, yung parang yung mga treasure ng mga Kastila, yung puro parang Yamasita gold, Nakita niya, "Uy!" Sabi niya, "Meron ditong nakabaon na lupa." Ay nakakayamanan, sabi niya. Pero hindi naman pala sa kanya yung lupa. Nasa bukid, nakabaon sa bukid yung kayamanan. Anong ginawa niya? Nahukay ito ng isang tao at agad nitong tinabunan. Bakit niya tinabunan? Siguro, yung kayamanan na yon, nakita niya napakalaki. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng payagan na lahat ng tao pag-aagawan yung kayamanan na yon. So, tinabunan niya muna. Sa sobrang tuwa niya, umalis siya. Ano yung ginawa? Ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Yung pong taong yon, ng pagkakita niya dun sa kayamanan, sa sobrang tuwa niya, lahat ng kanyang kayamanan, ari-arian, binenta niya. Para ano? Para bilhin ang bukid na yon. Siyempre, sabihin mong tigang na bukid yun eh. May nakabaon dong kayamanan eh. Ganon daw po ang kaharian ng langit. Nung matuklasan natin ng salita ng Panginoon, magbuhat nung makilala natin ang Panginoong Jesus bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Magbuhat ng mapakinggan natin ang kanyang salita, marami tayong matutunan. Maraming ni-reveal si Lord sa atin. Marami tayong natutunan na hindi natin natutunan dati. Maraming ibinibigay ang Diyos na revelation. Marami siyang impormasyong binibigay tungkol sa Kanya. Sa buhay na walang hanggan, sa bagong langit at bagong lupa, sa mga darating na panahon, at sa mga buhay natin ngayon. Marami siyang pinapaalam sa atin. Ganon daw po ang kaharian ng Diyos. Ngayon ang problema, pag hindi natin alam kung gaano kahalaga ang kaharian ng Diyos sa atin, hindi natin masyadong pinapansin, hindi natin masyadong pinapriority, hindi natin masyadong binibigyan ng panahon. Mas binibigyan nating panahon yung mag-browsing tayo, maglalaro-laro, binibigyan nating panahon yung mga bagay na, pero alam natin lahat, ang kaharian ng Diyos, sabi ni Lord, "Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things," sabi niya. Malaga po yun, yung these things. Yung po these things na yun, yung mga pangangailangan natin ngayon. Kung meron po tayong kailangan ngayon sa Kanya, bakit hindi natin tingnan muna yung sinasabi niya? Pahalagahan natin. Bigyang halaga yung kaharian niya. Ganun po kaimportante ang kahalagahan ng kaharian niya. Parang kayamanang natatago sa bukid. Natuklasan po nung tao na yun. Lahat ng kayamanan niya, lahat ng ari-ari niya, binenta niya eh. Ganun po kaimportante sa kanya yung
kaharian ng Diyos, parang kayamanang natatago doon sa bukid. Biro nyo, kung meron kayong mansion, bibenta nyo yung mansion nyo, bibili nyo yung bukid na yun. Bakit? Kasi po, yung mansion ninyo, walang kwenta yun doon sa kayamanang mahuhukay nyo doon sa bukid. Ganun po yun. Number 2, meron pa pong short parable si Jesus. 6 po ito. Yung pang-7, matindi. Okay. Pangalawang parable. May natutunan po ba kayo? Amen. Amen. Jonathan. Next parable. Sabi po ni Jesus, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya. Ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. Ito po ang kaharian daw ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Siguro buyer siya ng mga pearl. Kung bakit makikita po nyo rito, sa mga nakakatagpo ng kaharian ng Diyos, pinagbibili ang lahat ng ari-arian. Walang kwenta sa kanila yung ari-arian. Walang kwenta sa kanila yung kanilang tinatangkilik. Mas mahalaga ang kaharian ng Diyos. Kasi parang perlas na napakalaga. Parang makikita nyo palagi rito, pinagbibili nilang lahat ng kanilang ari-arian. Tapos binibili nila yung isang perlas o yung isang lugar na alam nilang mas mahalaga para sa kanila. Sabi niya. Minapo ninyo, yung negosyante, naghahanap siyang perlas. Siguro ang mga nakikita niyang perlas nung una, maliliit lang. Nung makita niya yung napakalaking perlas, mas mahal pa siguro sa diamond, umuwi siya. Pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yun. Ganun po kaimportante ang kaharian ng Diyos. Paano po ba natin pinahalagaan ang kaharian ng Diyos? Kung sa inyo po, kaya kayo nandyan, nakikinig, talagang napakahalaga ng salita ng Diyos, paghahari ng Diyos sa inyo, pinagpala po kayo. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Okay. Okay, pangalawa po yun pangalawang parabola. Short parable lang po ito, pero makita nyo kung gaano kahalaga sa Diyos ang paghahari niya at sa atin. Number 3 parable. Okay. Number 3 parable, ito po yung parable ng like the owner. Okay, like the owner. Ganito po ang paghahari ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma na nasa kanyang tabi. Nag-echo. Okay. So ito po like the owner, He said to them, therefore every teacher of the law who has become a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. Sabi po dito, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang tagapagturo ng kautusan. Katulad ko po, tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit. Ako po natuto ako mag-preach, natuto ako magturo ng salita ng Diyos. Kasi po nagturo din sa akin ng Panginoon. Okay. Ibig sabihin po kung gaano kahalaga ang kaharian ng langit para sa akin, para daw po ako naglalabas ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan ng kayamanan. Alam niyo po ang kayamanan ng Diyos, ang salita ng Diyos, parang kayamanan niya na natatago, luma na at bago, para ka naglalabas ng bagong kayamanan at lumang kayamanan. Yung pong mga lumang kayamanan lang mga treasures. Alam niyo po ba yung mga coins ng mga Spanish coins? Kung panahon nila, nung ginawa yung mga coins na yun, konti lang halaga nun eh. Pero ngayon po, pag nakakita kayong mga Spanish coins na yung panahon ng mga Kastila, nagkakahalaga na po yun ng mga tinatawag na
milyon. Okay? Ibig sabihin, pag ang coin nagluluma, nagiging treasure yun. Lalo po siyang namamahalang halaga. So, ang kaharian po ng Diyos, katulad din po ng mga tagapagturo ng kautusan, na naglalabas ng kayamanan, mga luma at bago. So, ibig sabihin, mayaman po talaga yung mga tagapagturo ng kautusan. Ako po naniniwala ako, lahat po ng nagtuturo ng salita ng Diyos mayaman. Ano? Hindi ko po sinasabi mayaman ako sa pera. Mayaman ako sa salita ng Diyos. Amen. Kayo rin po ganon. Amen, po ba? Next. Amen. Next parable. Pang-apat. Okay. Ito daw po yung kaharian ng langit. Kaya dapat pagpahalagaan natin at unahin natin. Ano? Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Okay. Sinasalaysay po ng Panginoon, yun daw kaharian ng Diyos. Kapag narinig ninyo, ituring yung parang yeast yan. Alam niyo po ba yung yeast kung anong purpose? Kasi po pag ang harina, nilagyan nyo ng sangkap, tapos hindi nyo nilagyan ng yeast, hindi ho yung lalaki. Parang matigas na tinapag niluto nyo, titigas yun eh. Magiging siyang biscuit. Ngayon mo mga biscuit nyo, wala pong yeast yun eh. Pero yung mga tinapay na malalaki, 3 takal lang yun. Pag nilagyan mo ng yeast, umaalsa. Ganon din daw po kahalaga yung kaharian ng Diyos. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, yung pong mga bagay na matututunan natin sa Panginoon, parang yeast yan eh. Lumalaki yan, lumalabong. Parang Yumayabong. Lumalaki siya. Ibig sabihin yumayabong, ibig sabihin na ginawa mo lang siyang maliit, narinig mo lang siyang maliit, pero ang lumabas sa ating pagkatao, malaki. No? Para bang nakakain 10 tao. Sabi mo, 3 harina lang yun. Pag nilagyan mo ng yeast, 10 tao makakain. Ganun lang po yung kaharian ng Diyos. Ganun po kahalaga ang kaharian ng langit. Okay, pang-5. Gaano po ba kahalaga ang kaharian ng Diyos sa atin? Sabi ni Jesus. Okay. Ito po. Yung pong kaharian ng Diyos, sinihantulad ni Jesus sa isang butil ng mustasa. Okay? Alam niyo po ba yung butil ng mustasa, kung gaano kaliit? Ha? Nakakita na ba kayo ng seed ng mustasa? Parang butil ng sugar yun eh, sugar na pula. Mas malaki pa nga yung bilog na paminta eh. Ang butil po ng mustasa parang tinatawag na alam niyo yung pagkain ng ibon, yung mga ano bang tawag dun sa seed na yun. Basta, maliit lang po yung butil ng mustasa. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit, ito po, kaharian na naman to, ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ang description po pala sa buto ng mustasa, siya yung pinakamaliit na sa lahat ng binhi. So sa lahat ng seed, butil ng mustasa pala yung pinakamaliit. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman na nagiging punong kahoy. Kaya nakakapugad ng mga ibon sa mga sanga nito. Yung po palang butil ng mustasa, yung palang mustasa, di ba inaani natin yan? Di pa pala talaga ganap ang paglaki ng mustasa, yung pag ginugulay siya. Pag pinabayaan mo pala ang mustasa na tumanda, nagiging puno siya. Lumalago, nagkakaroon ng sanga, at nakakapagdapo doon ng mga ibon. Ibig po sabihin ng kaharian ng Diyos, parang kasing liit lang ng butil ng mustasa, pero pag binigyan nyo ng halaga, yung pong tinatawag na magsasangayan, magiging puno, magiging matatagang buhay natin, pinagpapala tayo sa lahat ng bagay. Mute. Okay? Tapos po, ang mangyayari, yung mustasa na yon,
dadapuan pa ng mga ibon. Ibig sabihin, makakasilong doon ng mga ibon. Ibig po sabihin nun, pagpapalain tayo ng Diyos, lalaki yung ating area of blessing. Ibig po sabihin yung blessing natin, kahit yung mga ibon, makakatagpo doon ng rest. Okay? So, ibig po sabihin yung mga ibon, makakatulong pa tayo sa ibang tao. Gusto niyo po ba yon? Kapag pinahalagaan natin ng kaharian ng Diyos, kahit pinakamilit na butil ng mustasa, balang araw, magiging puno yon. Okay? Akala ko kasi dati ang mustasa, gulay lang eh. Kasi pag binunot mo ng maaga yung mustasa, kain mo na yung dahon. Pero pag pinabayaan mo, magiging puno yun. Ganun daw po ang kaharian ng Diyos. Next. Okay. Ito daw po ang isa pang talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Pangilan na ho yan? Slide the seed. Pang-anim. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago. Ngunit hindi alam ang nagasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga ng mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos nahihitik ito sa butil. Kapag hinug na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong nagasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Ang kaharian daw po ng Diyos, pagpalagi nyo itong sinasaliksik, pagpalagi natin binibigyan ng priority, pagpalagi nating binibigyan ng panahon pag-aralan ng kanyang salita, palagi nating hinahanap ang Panginoon, ano po mangyayari? Para lang daw po yung binhi, hinihasik sa bukid. Ang bukid po, hindi naman binabantayan ng farmer yan, magdamag, maghapon, di siya natutulog. Dahil hindi naman po siya ang nagpapatubo niyan. Ang nagpapatubo po talaga sa inihasik na binhi sa bukid ay ang Diyos. So ang kaharian po ng Diyos, kapag sinasaliksik natin, minsan hindi na kailangan tayong magpakahirap pa. Hindi na tayo kailangan pang i-pressure yung ating sarili. Huwag na natin masyado pang detalyahin yung mga pagpapala ng Diyos sapagkat sabi po ng Panginoon, seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things. Sabi niya, lahat ng bagay na kailangan mo shall be added unto you. Ibig sabihin shall be added, walang effort, di mo man alam kung anong nangyayari sa buhay mo, madadagdag na lang yun. Yun pong ibig sabihin dito. So, pag nagkasik ka ng binhi, hindi mo na kailangan yun na bantayan maghapon at di ka natutulog. Hindi ho ganun yun. Ang gusto lang Panginoon na malaman natin, hindi na natin problema kung yun ay tutubo o hindi. Basta alam natin, pag tama yung timpla ng lupa, may abono, bahala na ang Panginoon doon. Siya nang magpapatuboy, magkakauhay yun, magkakaugat, magkakapuno. Ang gagawin mo na lang, maghintay ka na lang ng pag-aani. Ganun lang po ang kaharian ng Diyos. Pero, ang deal po dito, seek ye first. Hanapin muna natin. Bigyan muna nating halaga. Kaya po minsan may mga matututunan tayo sa Biblia. Ang pagpapala po ng Diyos, nakukuha yan ayon do sa pagsunod natin sa kanyang kalooban. Okay? So, seek ye first His kingdom and all these things. And kingdom and righteousness. Okay? Pag-alalan naman natin yung righteousness ng God. Okay? So, ito pong mga binigay kong verses, more on positive ito no? Para makita natin kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Yung tinatawag na God's righteousness. Okay. So, ginamit ko po ditong mga puntos yung beatitude, yun sa Matthew 5. So, blessed are those, sabi niya. So, kailangan malaman ninyo yung paghahari ng Diyos.
kailangan meron pong mga marireveal sa atin ano yon. Ngayon nakita natin kung gaano kahalaga yung kaharian ng Diyos. Ito naman ngayon, His righteousness. Seek ye first His kingdom and His righteousness. So yung righteousness naman pag-aralan natin ngayon. Pakita natin yung mga verses, Jonathan. Pakita natin dun sa Matthew 5 verse 1. Okay. Ito po sabi ni Jesus, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Ito po yung God's righteousness. Ang righteousness po kasi sinasabi doon, seek ye first His righteousness. Yung God's righteousness ito. Okay. Ito po yung mga pinagpala. Number 1. Tas mo ng continuous. Okay. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ito po ang sikreto. Gusto niyo ba niyong pagpalain tayo ng Diyos? Sa 5 aspect ng buhay natin? Spiritual, physical, material, financial, emotional. Ito po. Amen. Pinagpala daw ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Okay. Alam niyo po ba yung walang inaasahan kundi ang Diyos? Hindi ho sila palaasa sa kanilang sariling karunungan. Hindi ho sila palaasa sa sarili nilang kakayahan. Minsan nakala natin kaya natin yung isang bagay pero sa totoo hindi. Minsan akala natin kaya nating isolve yung mga bagay na akala natin ganong-ganong lang. Pero pag dumating ang mga circumstance, makikita natin palpak din pala tayo. Okay. How come kung nananampalataya na rin tayo sa Diyos, naniniwala na tayo ang Diyos di tayo pababayaan, naniniwala tayo sa Diyos na makapangyarihan siya, nagmimilagro siya. How come kung siya na lang ang asahan natin? By faith. Palagi tayong tumawag sa Kanya. Palagi tayong magpuri, sumamba. Palagi tayong manalangin. Saliksikin natin yung Kanyang salita. Patuloy tayong makinig ng Kanyang salita. Baka po ito yung ibig sabihin ng Panginoon. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Yung pong walang inaasahan dito, yung malapit na malapit sa Diyos. Ako po, ang pagkaalam po sa maka-Diyos, yung mahal na mahal niya ang Diyos. Alam niya kung paano magtiwala sa Diyos. Alam niya kung paano niya intindihin na ang Diyos ay makapangyarihan. Na ang Diyos ang tangi lamang niyang pag-asa at makapagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Minsan nga, mas gusto ng Diyos, mas umasa ka pa sa Kanya kaysa sa asawa mo eh. Minsan gusto nga ng Diyos, mas umasa ka sa Kanya kaysa sa mga anak mo eh. Minsan bilang anak, minsan mas maganda pa nga yung umasa ka sa Diyos kaysa sa magulang mo eh. Kaya po wala tayong ibang pwede pang gawin kundi umasa tayo sa Diyos. Sano sabi po, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kaya alam niyo po yung mga taong pinagpapala at kabilang sa kaharian ng langit. Yan po yung talagang walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen po ba? Next. Amen. 4. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Yung pong nagdadalamhati rito, yung maraming problema, yung mga maraming suliranin sa buhay, maraming pagsubok, marami silang gustong gawin sa buhay nila, wala silang magawa. Nagdadalamhati, nasaktan, iniwan, nag-divorce, na-separate. Marami po, nagdadalamhati. Pero yung nagdadalamhati dito, hindi yung nagsasarili. Hindi niya
Hindi niya sinasarili yung problema niya, kundi ibinibigay niya yun sa Diyos. Ibig po siya nagdadalamhati rito, nagdadalamhati na nilalapitan niya ang Diyos. Kasi po hindi aaliwin ng Diyos itong nagdadalamhati na ito kung hindi siya lumalapit eh. Okay? Ang nagdadalamhati po dito, yung mga sa kabila ng kanilang maraming pagsubok, wala silang ibang nilalapitan kundi ang Diyos. Si Jesus. Kaya pinagpala sila. Anong gagawin ng Diyos? Anong gagawin ng Diyos nung nagdadalamhati ka? Wala ka ng ibang paraan. Aaliwin sila ng Diyos. So wag kayong mabahala kapatid. Kapag nagdadalamhati ka at lumalapit ka sa Diyos, aaliwin ka niya. Amen? Yan Amen. po yung tinatawag niya God's Amen. righteousness. Next. Pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Yung pong magpagkumbaba dito, yung pong humble sila dahil kay Jesus. Inhumble sila ng Panginoon. Nagpapaka-humble sila kay Jesus. Hindi naman po nagpapaka-humble sa sarili mo. Pag nagpapaka-humble po kayo sa sarili natin, wala kayong pakinabang sa langit. Ang gusto po ni Jesus Christ ditong magpapakumbaba, alam mong may kasalanan ka, mag-repent ka sa Kanya. Gusto ng Panginoon yung hindi ma-pride na tao. Yung alam niya na nagkamali siya, alam niya nang palpak siya, alam niya nang nagkakasala siya, ayaw pang bumaba sa Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon, lahat po ng Kristiyano, para mamanahin nila ang daigdig, kailangan magpakumbaba ka. Kailangan mapakita mo sa Diyos. Huwag mong papakita sa tao na ma-humble ka. Kasi ang pagiging humble sa harap ng tao, doon mo lang tatanggapin yung papuri mo. Pero wala kang gantimpala sa langit. Yung pong nagpapakumbaba dito sa lahat ng bagay, una, magpapakumbaba ka muna sa Diyos. Huwag mo sabihin, wala akong kasalanan, hindi kita kailangan, Diyos. Hindi ho kaloob, hindi ho gusto ng Diyos. Yun po yung mga pinaparusahan ng Diyos, yung hindi marunong magpakumbaba sa Kanya. Ngayon, pag nagmarunong po tayong magpakumbaba sa Diyos, susunod, magiging magpakumbaba din tayo sa ibang tao. Magiging humble tayo. Siguro sa gusto ng Panginoon, parang ganito eh. O sige, pagpapalain kita, bibigyan kitang 1 milyon. Nagkaroon ka ng 1 milyon, tahimik ka lang. Dadagdagan ko yung 1 milyon mo kasi tighter ka eh. Ginawa niyang 2 milyon. Humble ka pa rin. Walang nakakaalam, milyonaryo ka na. O sige, dadagdagan ko ng 3 milyon kasi talagang giver ka, matulungin kang tao. Mababa kang tao, ay ano ka eh, para kang tinatawag na ano ba tawag doon yung simple lang? Generous. Simpleng tao lang. Low-key. Loki? Yung ano, parang hindi ka mayaman, ano? Ngayon meron ka ng 50 milyon. Akala ng mga tao, simple ka lang eh. Kasi hindi mo alintana yung yaman mo kasi hindi ka mayabang eh. Bakit hindi ka mayabang? Kasi nga, alam mo ang lahat pagpapala mo galing sa Diyos. Wala kang pwedeng pagmalaki. Kasi, alam niyo po, pag ang kayamanan dito sa lupa, pinagmamalaki natin, mamaya lang patay ka na. May iwan mo lang ang kayamanan mo, wala kang madadala sa langit. Kaya po sabi ni Jesus, makamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa lupa. Ngunit kung ang kaluluwa mo'y mapahamak, walang kwenta ang lahat ng bagay na yan. So ang Diyos po, pinagpapala niya yung mapagkukumbaba. Sapagkat anong mangyayari sa kanila? Mamanahin nila ang daigdig. Okay, yung pong mga hinumble ng Lord, lalo silang yayaman. Mamanahin nila ang daigdig. Kaya po yung mga Kristiyano dapat may takot ay ninuuna nila ang kaharian ng Diyos. Yayaman ng yayaman yan eh. Tapos magiging simple lang sila. Minamana nila ang daigdig. Kaya po, wag po kayong susuko. Wag kayong magsusurrender. Ang Panginoon po may plano sa atin. Amen? Next. Amen.
Okay. Sabi po dito sa verse 6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito po ay maganda. Pinagpala daw yung matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ako po, sa totoo lang nagtatrabaho ako dito. Meron akong business. Pero, hinahangad ko pa rin matindi na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hinahangad ko pa rin makapagturo katulad nito. Para naman, yung tinuturo ng Panginoon sa akin, may share ko rin sa inyo. Para hindi ko masolo. Ano ba yung kwenta nung pinag-aaralan ko yung salita ng Diyos, sasarilinin ko lang. Di wala din pong kwenta. Ibig po sabihin, kaya po tayo nagtuturo ng ganito. Kasi si Lord pinagpapala tayo, how come na yung paano ka pinagpala ng Diyos, isi-share mo rin yan sa iba. Kaya po yung nakakapag-share talaga ng salita ng Diyos, yung mga victorious, yung mga blessed. Kaya blessed are those, blessed are those. Pag blessed ka, ibe-bless din ng Panginoon yung mga tinuturuan mo. Sabi po dito, pinagpala ang may matindi. Alam niyo po ba yung matinding hangarin? Ano sa English yung matinding hangarin? Tingnan mo na yung translation niya sa English. Okay. May matinding hangarin. Oo, sukdulan, siguro yung parang yung pagnanasa, Meron po kasing pagnanasang negative, meron siyang zealousness. So, yung pagnanasa dito, positive. Hindi, kasi mag-ibang pagnanasa, matindi yun Mapupunta ka sa kapamakan. Mapupunta ka sa kapamakan, baka makulong ka pa, baka ano pang magawa mo. Yung pong pagnanasa rito. Pagnanasa naman yun. Yung pong matinding ito, yung kahit gagawin mo ang lahat para makasunod sa kalooban ng Diyos, Anong gantimpala nila? Sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Okay. So, tandaan po natin, walang kasiyahan sa mga bagay dito sa lupa. Okay? Kahit makabili ka pa ng sarili mong rest house, pag matanda ka na, meron kang isang isla, hindi ka rin magiging masaya. Hindi ka rin magiging masaya pag wala ang Diyos sa atin. Alam niyo po kung bakit? Kasi po talagang kasiyahan ng tao nandun sa fruit of the Holy Spirit. Pag maka-Diyos ka, pag sinusunod mo yung kalooban ng Diyos at natagpuan mo ang Diyos, nalaman na may kaloob ang Diyos ng joy sa heart, ang Diyos ang magiging kaligayahan mo, hindi yung mga bagay dito sa lupa. Kaya po sabi ni Jesus Christ, the fruit of the Holy Spirit are love, joy, peace, health, kindness, endurance, perseverance, etc., etc. At sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Ako po masaya Masaya ako sa pamilya, masaya ako sa Diyos, masaya ako sa ministry, masaya ako sa aking tinatrabaho. Kaya po yun isinishare ko sa inyo. Magiging masaya po kayo kapag nakasusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Next! Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Yung pong tinatawag na compassionate. Pag maawain po kayo, matulungin, mapagbigay kayo ng bagay sa mga tao tungkol sa Diyos, pag mahabagin po kayo, kahahabagan din tayo ng Diyos. Kasi po sabi ng Panginoon, kung anong panukat mo sa tao, yan din ang isusukat sa iyo. Kapag anumang ginjudge mo sa isang tao, i-judge din sa iyo. Kaya kung mahabagin po kayo, tapos at the same time, makakasunod tayo sa Diyos, kahahabagan din tayo ng Diyos. Halimbawa, maraming gumawa ng masama sa iyo, nahabag ka sa kanila, pinatawad mo, patatawarin ka din ng Diyos. Halimbawa, marami kang dapat tulungan dahil pinagpala ka, natulungan mo, tutulungan ka rin ng Diyos. Kasi po, ano sabi ng Panginoon? Kung mahabagin ka, kahabagan ka din ng Diyos. Okay? Ito po maka-Diyos to, hindi lang mahabagin sa sarili. Kasi po may mga tao na
palaging pinipilit yung sarili. Ay, ako mabait. Ay, ako marami kong tinuruan. Ay, ako. Yun yung mga po ako na yun. Ano yan eh. Hindi pupunta ng langit yan eh. Yung mga pinagpapala po dito, yung naging mahabagin sila dahil sa Diyos at kahabagan sila ng Diyos balang araw. Kaya pag gusto nyo maligtas, kahabagan sa iyo ng Diyos. Next. 8. Okay. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ngayon po, ang kalinisan ng puso, hindi rin po galing yan sa sarili natin. Ang kalinisan ng puso ay galing sa natutunan natin sa salita ng Diyos. Kumbaga, binago tayo ng Diyos. Kung meron pang madumi, babaguhin pa tayo ng Diyos. Kung meron pang konting humahadlang na dumi at kasalanan at mga nagpapalayo sa Kanya, lilinisin pa rin po ng Diyos yan. Kaya po yung mga tao nakakatagpo sa Diyos, ang unang ginagawa ng Diyos, nililinis niya ang kanilang mga puso. Binabago ng Diyos yan. Kapag napatunayan ninyo, nating lahat, na tayo po muna ay binabago ng Diyos ang ating puso, ano pong mangyayari sa atin balang araw pag tayo namatay? Dahil mangyayari sa atin? Makikita natin ang Diyos. Ang Diyos. So, ito po, pag hindi po nalinis ng Diyos ang puso natin, huwag nyo nang asahan na makikita natin ang Diyos. Sapagkat dito po sinabi ni Jesus, ang makakakita lamang sa Diyos, yung mga nakakasunod sa kanyang kalooban at lininis ng Diyos ang kanilang mga puso. Next. Okay. Pangilan na yan? 8? Kasi 8 yan. 7 yung kaharian na parabola at 8 ang mga pinagpala. Okay? Pinagpala ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Ito po, hindi rin ito tinatawag na peacemaker ayon sa kanyang sarili. Naging peacemaker po sila dahil binago sila ng Diyos. Alam nila yung mga bagay na kalooban ng Diyos, kaya nagiging peacemaker sila. Hindi sila pumapatol sa mga nangaaway sa kanila. Hindi sila nakikihalubilo sa mga nagkakampi-kampi, nagkagrupo-grupo, nag-aaway-away. Pero silang ginagamit ng Diyos na maging tinatawag na ano ba tawag sa English yung gumagawa ng para sa kapayapaan, mga peacemaker, no? Mga peacemaker. Ang mga peacemaker pong ito, tinuruan ng Diyos kung paano maging bahagi sila sa kapayapaan, ano? So, kayo po, pag talagang malalim na kayong Kristiyano, malalim na kayo mature na kayo bilang isang Kristiyano, imbis na makihalubilo kayo sa mga nag-aaway, nagiging peacemaker na kayo, no? Peacemaker kayo dahil ginawa ng Diyos sa inyo yon, hindi sa ating sarili. Kasi po yung mga peacemaker sa sarili lang nilang lakas, hindi ho magkakaroon ng gantimpala yung sa langit. Yun lamang pong mga ginawa ng Diyos na peacemaker, yun lang po ang gagawin ng Diyos na Sister Monet. Anak ng Diyos. Sila'y ituturing na mga Anak ng Diyos. Okay. Pero para po maging anak tayo ng Diyos, kailangan magiging peacemaker tayo. Magmula ngayon. Next. Okay, ito po 2 last na to. Maganda. Pinagpala. Okay. Ang mga inuusig. Dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Okay, ito na born again ka. Tapos nakilala mo ang Panginoon, nakinig ka ng salita ng Diyos. Ngayon tuloy-tuloy ka nang nakikinig kasi marami kang nalalaman eh. Patuloy-tuloy ka nang nakikinig kasi marami kang natututuhan sa salita ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Pero dahil sa matindi mong pagnanasa na makasunod sa kalooban ng Diyos, inuusig ka.
Pinaparang kanila na, oy, born again ka na ba? Ay, sumama ka sa grupo na yan? Hindi ka ba na-deceive? Baka pumasok ka sa kulto. Parang gano'n ang mga nanuusig eh. Tapos yung mahal mo pa sa buhay, imbis na encourage ka na matuto ka ng salita ng Diyos, inuusig ka pa. Ay, naku, mababaliw ka dyan. Maano ka dyan, magaganyan ka pag sumunod ka sa ganyan. Ano? Inuusig. Pero po sa Panginoon, sabi niya, pinagpala ang mga inuusig, sabi niya, dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ano sila? Sister Monet. Kabilang sila sa kaharian ng langit. Okay. Kaya nga sabi ng Panginoon, seek ye first His kingdom. Yun po itong mga bagay na ito, malalaman nating kasama tayo sa kaharian ng langit. Ganun po yun. Next. Ito yung pinakamatindi. Yung last na ata ito eh. Okay. Isa pa. Pag inuusig po tayo ayon sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, wag ho kayong susuko. Wag kayong susunod. Kasi mas gusto ng Panginoon. Kasi pinapauna ng Panginoon yan eh. Hindi naman masama yung nangyayari sa iyo na inuusig ka eh. Kalooban ko yan eh, para tumatag ka eh. Kalooban ko yan para makasunod ka sa akin ng tunay. Kalooban ko yung nausigin kanila kasi nga, doon mo mapapatunayan na pupunta ka ng langit. Kasi nga, hindi naman lahat ng tao pupunta ng langit eh. Lahat ng ayaw sumunod sa kalooban ko, sabi ni Jesus, pupunta ng impyerno yan. Okay. Ito pong 11. Paano pag sinabi nila, whoo! Sabi niya, pa-Jesus, Jesus ka pa. Pa-Jesus, Jesus ka pa. Okay na. Inuusig ka dahil kay Jesus. Pero sabi ni Jesus, ito, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan ng pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Sabi po ni Jesus Christ, mapalad ang mga ninalait at inuusig dahil sa Kanya. Pag tayo po inuusig ng mga tao, pine-persecute alang-alang kay Jesus, sabi ni Jesus, mapalad kayo. Pinagpala tayo. Kasi po hindi naman lahat nakakatanggap kay Jesus eh. Hindi naman lahat nakakilala kay Jesus. Nakakilala lang po talaga kay Jesus yung mga nagsasaliksik ng kanyang salita. Seek ye first His kingdom. Next. Okay. Sabi po ni Jesus, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ng mga propetang nauna sa inyo. So si Lord, ganito yan eh. Lahat ng susunod sa Kanya, uusigin man yan. Ano mang paratang ang pag-uusig nila sa'yo, huwag kayong mabahala. Kasi sabi ni Jesus, magsaya kayo, sabi niya, maggalak. Sapagkat malaking gantimpala nyo sa langit. Kasi sa langit po, pag nagpunta tayo doon, meron, pero doon sa buhay na walang hanggan, meron pa tayong gantimpala. Kaya lalahanin daw natin, hindi lang naman ikaw pinersecute dahil sa akin eh. Marami nang naunang na-persecute dahil sa akin din eh. Mga propetang nauna sa inyo. So, kalooban ng Panginoon, kapag nape-persecute ka, ibig sabihin, all things work together for good yun. Alam ng Panginoon yun. Kaya talaga nakakasunod sa Panginoon yung mga naninindigan sa kalooban ng Lord sa kanyang katwiran. Okay? Next. Ito na po yung conclusion natin. Okay. So, meron po tayong dalawang conclusion. Ito po yung Joshua 1:8. Basahin muna natin Joshua 1:8. Okay. So, gusto nyo bang pagpalain tayo ng Panginoon at mapasa atin ng lahat ng kanyang pinangako? Ito po. Para malaman po natin yung seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Puro promises na lang po ito, no? Ito po yung maganda eh. Paulit-ulit ko po itong ituturo sa inyo. Okay, sabi po ni God kay Joshua, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, yung pong Biblia. Pagbulay-bulayin mo iyon, araw at gabi.
upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Alam niyo po, sa totoo lang, pag binabasa natin ito, sa una hindi mo maintindihan eh. Pero habang paulit-ulit at paulit-ulit mong binabasa ito at minemeditate mo, magiging totoo po ito, mabubuhay sa ating sarili. Sabi niya, sa ganon, magiging masagana ka, matagumpay ang iyong pamumuhay. Next. Ngayon, ito po ang challenge. Ano? Kasama po ito sa mga parabola ni Jesus doon sa paghahari ng Diyos. Okay, yung pong huling-huli, yung lambat. Kasi po, ito yung tinatawag na ikapitong short parable of Jesus about the kingdom of God. Ngayon, binigay na po sa atin ng Lord ang lahat ng kanyang promises. Binigay na ni Lord ngayon na seek ye first His kingdom and His righteousness. Paano pag di mo sinik? Paano kung hindi mo nasik? Doon pa lang sa sik, bagsak na tayo eh, no? Para bang, Panginoon, hindi ho ba mahirap magsik? Eh, ba't di mo subukan muna? Tawagan mo ko. Kasi sabi ng Panginoon, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Ang unang-unang habang lang po naman dyan eh, yung tawagan lang siya eh. Tumawag ka sa pangalan ni Jesus. Mag-pray ka sa pangalan ni Jesus. At lahat niya susunod na. Kaya hindi naman sabing, seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things. Hanapin mo uli. Hindi ganun yan eh. Sabi niya, shall be added. Ang added po, kusa na lang yung dudugtong sa buhay mo. So, seek ye first His kingdom and righteousness. Tapos po lahat ng pagpapala, susunod na lang yan. Ngayon, doon pa lang sa seek, bagsak ka na, dito tayo mapupunta sa kaharian ng langit na ito. Sabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na hinihagi sa dagat, na nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda. At itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang mga masasama sa mga matutuwid. At ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy, do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ang sabi po ni Jesus Christ, ang kaharian ng langit, ay katulad ng naghagis ng lambat. Oh, yung lambat, pag ginanon mo sa tubig, hinila mo, hindi naman lahat ng isda doon mapapakinabangan eh. Ganon din po sa pag-aani ng mga kaluluwa. Sa katapusan ng mundo, lahat ng tao mamamatay. Pero ang gagawin ng Diyos, lahat ng masasama, yung hindi nagsik sa kaharian ng Diyos, lahat ng mga taong walang panahon sa Diyos, lahat ng taong hindi man lamang binigyan ng puwang salita ng Diyos sa buhay nila, yun yung mga taong hindi napakinabangan. Para silang mga isda. Halimbawa, yung lambat nakahuli ng, di ba may mga isdang lumolobo, anong tawag doon? Yung mga melason. Tinatapon yun uli sa Pufferfish. 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 Yung mga isdang hindi mo makain, tinatapon po yun. Sabi na, simbolo yun ng mga taong masasama na ayaw magsik sa kaharian ng Diyos. Iniipon yung lahat, tapos idadalhin ng Diyos sa impyerno. At ihahagis ang mga sasama sa naglalagab na apoy, do'y mananangis sila mga ngalat ng kanilang mga ngipin. Sino po rito yung mga isdang mapapakinabangan? Yung mga nagsaliksik ng salita ng Diyos, those who seek the Lord. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung pong nakasik sa Panginoon, yung po yung mga isdang mabubuti, mapapakinabangan, dadalhin po lahat yon sa kaharian ng Diyos. Amen? Tapusin na po natin dito. Maraming pong salamat. Isang verse lang po, pero
marami tayong pong puntos doon. Amen. Back to our host, Sister Monet. Thank you sa iyo. Dad, salamat sa iyong mensahe ngayong gabi para sa amin. So marami kaming natutunan. Sa isang verse lang ay marami kaming natutunan. So salamat sa Panginoon na alam namin na ngayon alam na namin ang sikreto para kami ay lahat ng aming mga pangangailangan ay mapagkaloob ng Panginoon. Kailangan unahin namin ang kanyang kaharian at ang pagsunod sa kanyang kautusan. Okay? So kung nandiyan po ba sino po ba ang nandiyan na, so mag-closing prayer na po tayo kasi po ay ano na po tayo, meron po bang gusto magdagdag pa o wala na? Kung sakali, si Sister Babes po nandiyan. Sister Babes, pwede ka bang makapanalangin? Mag-closing prayer para sa Pa-unmute ating po. lahat. Pa-unmute po ng yung mic, please. Ba, meron kayong dadagdag muna, Sister Babes. Hindi, Sister Babes, ang mic niyo po. May boses na. Meron po, Opo, meron yan, maliwanag, sis. Kapag kasi nasa bukid, nawawala din ang Ingles. Nung nasa Muntinlupa ako, English Bible, hinahanap ko rin yung aking Bible na Tagalog. Pero salamat sa Panginoon. Nakabalik na po kayo sa Mindoro, sis. Nasa Mindoro. Under ko, home quarantine ako. Talaga naka-home quarantine ka ngayon. Okay. May So, at least nagmo-monitor na makakasama barangay ka. health worker. Sige, Okay tayo po. manalangin. Okay po, sis. Amang banal na sumasalangit, masaya po kaming nagpapasalamat sa natapos naming pakikinig sa iyong salita na nagbigay sa amin ng lakas. Pinaalalahanan kami kung ano ang dapat naming gawin upang kami ay lubos na mapagpala sa iyong paningin. Salamat, Ama, dahil hindi namin ito makukuha sa sarili naming kakayanan. Nais mo kami maging totally dependent on what you can do unto us. Yes, Nais namin kami mapagpala spiritually, physically, emotionally, materially, and financially. Dapat naming pagsumakitan ang iyong kaharian at ang iyong pangako ay bibigay mo naman ang lahat ng aming pangangailangan. Nararanasan namin, Panginoon, ang mga kalooban mo tungkol sa pagpapala na nais namin dito sa buhay. Lamang talagang ginagawa namin ang aming tungkulin sa pagsunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa mga itinuturo mo. Sakaling kami ay may mga trials, mga pagsubok, mga hamon sa aming buhay, nagsisilbi po iyong katuruan upang kami ay lalong ikaw ang aming hanapin. Dahil talaga naman kami ay walang magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Yes, Nandun din po ang kayamanan ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan kung ito ay inihihingi namin ng tawad sa iyo. Dahil nais mong lagi kaming mapagpakumbaba upang kami ay iyong itaas, iyong tulungan, iyong kahabagan. Salamat, Panginoon, sa paghihiwa-hiwalay namin. Nais naming lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, lalo na dito sa aming kinakakabahan na coronavirus at iba pang mga sakit. Kami ay nananampalataya na sa pamamagitan ng aming pagtitiwala sa iyo, kami ay ilulukuban mo ng iyong malabay na pakpak, babalutan mo kami ng iyong banal na dugo at kami walang dapat ipangamba dahil kami ay iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa buhay ng nagtuturo sa amin kung paano mo naman siya pinayayaman sa pagtuturo para kami ay maging mayaman din sa aming maibabahagi sa aming kapwa. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa. Salamat po dahil napakabilis ng paglipas ng araw. Ngunit ang aming pananabik na kami magkatipon-tipon upang kami makinig, mag-aral, manalangin, at ma-share namin ang iyong kabutihan. Panginoon, ito po ay kayamanan na ipinamamana mo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, dahil kami maghihiwa-hiwalay, bibigyan kami ng
isang linggong maging payapa, masaya ang aming buhay. Lahat ng gawa ng Yes, kaaway ay Lord. amin pong winawasak in the name of Jesus. Halat At wini-welcome namin ang lahat ng iyong kabutihan para kami ay mamuhay na ayon sa iyong katuwiran. Purihin ka, Panginoon, mahal ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Thank Sister you po, Bea. Sister Bea.